Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Sinabi ni Riani na kung maaari, ayaw na niyang maungkat pa kung paano dumating sa kanyang buhay. Sinabi pa ni Masa na maswerte si Riani dahil kay Amar. Sa kabilang dako, sa bukirin ni Ador, siya'y balisa at nag-isip kung ano na ang magiging kalagayan niya sa pag-aalaga ng mga darating pang alaga sa kanyang farm. Wala siyang nagawa nang dumating ang 3 sasakyan na lulan ang mga taong kanyang hinihintay. Isang gabi, sina Marlon at Riani ay nakarinig ng ugong ng sasakyang papalayo. Ngunit hindi nila matiyak kung anong uri ng sasakyan iyon sa dilim. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Sa wakas, nidiritso ko na rin ng sinakyan ko mula sa Himpapawid. Didiritso na ako sa kwarto ko sa 3rd floor. Si Marlon lang ang nakakita habang naglalanding ako. Baka nakita niya ang sasakyan ko. Pero sigurado hindi niya basta nakita. Madilim. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Oh, sa wakas, nakarating din ako.
Oras na para magpahinga. Kahit pagising ang mga tao, wala silang kamalay-malay. Kumusta na kaya si Ivan? Oh, bukas ko na lang siya kakausapin. Dumating ka na pala, sir. Oo. Madalas na ang biyahe ko ngayon, Marlon. May mga inihahanda kasi ako. Ganun ba, sir? Tungkol ba sa negosyo ni Mr. Gadon na balak mong pasukan? Hindi. Alam kong mausisa ka, Marlon. Mahirap kasing walang ginagawa. At alam ko nababagot ka. Tama kayo, sir. Dahil mahirap din ang walang ginagawa. Naintindihan kita. Huwag kang mag-alala. May gantimpala ka rin sa akin. Ha? Oo. May gantimpala ka rin pagdating ng araw. Talagang may milagro. Nawala na naman ang buhaya sa swimming pool. Lumubog ba ulit? Ay, hanapin ko nga. Imposibleng nakalabas yun. Andito ka na naman, tao. Ha? Nandito ka na naman. Inang Diabla. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Anong ikinababahala mo sa akin? Yung buhaya, bakit nawala na naman sa swimming pool? Alam mo ba kung nasaan siya? Wala akong alam. Oh, hindi ako na maniwala sa'yo. Lagi ka na lang may ibang sagot. Ayan na naman ang hinala mo. Sige, hanapin mo kung kaya mo. Inilubog mo ba? At kung isang ang higanting nilalang ang buhaya, kaya ko ba siyang ilubog, ha? Nakakatakot talagang matandang ito. Wala namang naitutulong dito sa bakit nandito kasi ito. Pero pinayagan ni Sir Gaton. Ano kaya talaga siya? Mangkukulam? O baka aswang? Nako, Diyos ko po. Baka nga aswang siya. Ha? Nako. Nasaan siya? Wala na sa kinatatayuan niya kanina. Nasaan ka, Inang Diabla? Inang Diabla! Wala na naman. Parang usok na naglaho. May humawak sa likod ko. Alibot! Kumakapit sa likod ko na Inang Diabla! Tulungan mo ako! Nako! Alay! Sige, magpumiglas ka lang, tao. Inang Diabla, nakaipit na libot sa likod ko. Hindi ka matanggal. Tatalo na ako sa swimming pool. Salamat. Naalis na sa likod ko ang alibot.
nalunod na. Salamat. Ah! Nako! Ah! Buhaya! Naku! Nandyan pala ang buhaya! Ayun na. Pero wala nang silbi. Ako rin ang nagbalik ng halimaw niyang kaaway. Ang buhaya at ang alibot. Hindi niya alam. Iisa lang sila. Saan kaya tumakbo ang taong yon? Hanapin ko. Pero hindi muna ako magpapakita sa kanya. Si Ador itong tumatawag. Kumusta na kaya ang sitwasyon sa farm? Hello, Ador. Sir, maraming salamat at sinagot niyo ang tawag ko. Oh, bakit? Anong nangyari, ha? Bakit parang pagod na pagod ka? Sir, ayaw ko na dito sa farm. Uuwi na lang ako sa bundok na pinanggalingan ko. Bakit? Anong nangyari sa farm? Hindi ko masabi, sir. Inatake ako ng alibot. Ayun, tumalon ako sa swimming pool kasama ang alibot. Ano? Anong ibig mong sabihin? Linawin mo. Sir, mamamatay na ako. Hello? Hello, Ador. Sumagot ka. Hello? Ano raw, madam? Bakit bigla na lang umalis si Sir Gadon? Tumawag si Ador. Parang pagod na pagod daw. At sinabi niyang inatake raw siya ng alibot. Ah. At tumalon doon sa swimming pool. At ilinubog niya ang alibot. Ano? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kahit anong paliwanag, buhaya pa rin ang pinagmulan noon. Ay, Diyos ko. Ay, baka hindi na makita ni Sir Gadon si Ador, madam. Ayan ay kung nilamon na ng buhaya. Ano? Ay, napakalakas ang pang-amoy ng buhaya. Hindi niya mataguan yun. Ano ang ibig mong sabihin, Masa? Ay, naku, nakakatakot naman ang mga sinasabi mo. Ay, patawad pala, madam. Sana hindi totoo ang hinala ko. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko'y may nakasunod sa akin. At ayon sa mga bulong ng hangin, madaling matunton ang pinagmulan nun. Pero mahirap makita ang kanyang tunay na anyo. Malakas ang kapangyarihan ng kaaway ng katuwiran sa mundong ito. Gumagamit siya ng lakas at teknolohiya laban sa akin. Pupunta ako sa rooftop. Sigurado akong hindi pa umaalis si Riani ron. Makikita ko rin si Ivana. Ngunit alam kong si Amar ang dahilan. Masyado siyang malapit kay Ivana. Walang makakapigil. Dahil ang tadhana ang nagtatagpo sa kanila. Oh, si Riani. Siyang tumatawag. Hello, Riani. Pasensya na, sir. Nag-aalala kasi ako.
Wala na naman ang anak ko dito sa bahay. Nandyan ba siya? Baka hindi ko siya nakita na pumunta rito. Sandali. Sandali ha. Alamin ko kung nasa kwarto ni Ivana. Ha? Ano ka ba? Dahil na naman kay... sorry. Sandali lang, Riani. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako agad kapag nakumpirma kung nandun si Ammar. Sige. Bye. Yun na nga eh. Paano kung dumating ang araw na hindi na niya makita si Ammar? Sir, nakita kong tumakbo si Ammar papunta sa kwarto ni Ma'am Ivana. Pagkaraang mabuksan ko ang gate. Ganun ba? Bakit sir? Nag-alala ang ina niya. Hinahanap niya si Ammar. Sigurado akong hindi agad magpapakita si Ammar. Alam niya kasing ayaw ng ina niya. Tama ka. Kaya ako na lang ang bahalang magpakalma kay Riani. Sige, sir. Basta alam ko lang kung nasaan siya. Payapa na ako. Salamat, sir. Bye. Bakit ganun? Para bang mas gusto ni Ammar na makasama si Ivana. Ano ang nakita niya sa kanya? Baka dumating ang araw. Naiwan na niya ako. Ngunit, siya rin ang nagbigay ng pag-asa sa akin nang mawalan ako ng mga mahal sa buhay. Siya ang naging katuwang ko sa hirap at ginhawa. Pero, bakit ganito? Diyos ko, huwag niyo sanang hayaan na mawala sa akin si Ammar. Huwag ninyo siyang ilayo sa akin. Salamat at buhay pa ako, sir. May kasama pa ako dito. Oh, Ano bang nangyayari sa iyo, Ador? yung alibot, sir. Nasaan? Nilublob ko sa swimming pool ng buhaya. Kalaunan, nagpakita naman ang buhaya. Ano ba yung sinasabi mo? Ayusin mo yung pananalita mo, Ador. Sige na, maligo ka na. Pawis na pawis ka. Paano naman kasi? Natapakan ko yata yung buhaya kanina. Malapit na nga tumalon yung buhaya dahil sa ginawa mo noon sa paligid. Mabuti at nandito ka. Gwapong tao. Ha? Guwapo, sabi mo sa akin? Oo naman. Mabuti at naparito ka. Inaantay ka namin. Ano ba yung pag-uusapan natin, Ina Jabla? Tungkol ito sa mga alagang hayop dito. Ano naman ang tungkol sa kanila? Yung tao kasi, kumuha ng pagkain para sa kanila. Hindi naman dapat makialam kung ako ang nagtuturo sa mga alaga kung paano sila magiging masunurin at hindi mananakit ng tao. Ang ibig mong sabihin, maghahati kayo ng trabaho, Niador? Oo, ako ang magtuturo sa kanila para hindi makialam yung tao.
Pwede ba yaon? Sir, mas mabuti siguro kung umalis na lang si Inang Jabla dito sa farm. Ano? Wala rin naman siyang naitutulong sa akin dito. Huwag kang magmalaki, Ador. Mas gusto ko pa yung sinabi niya. Maghahati kayo ng trabaho. Gusto niyang turuan kang mag-alaga. Kasi marunong siya. Naniniwala po ba kayo na kaya niyang turuan lahat ng alaga dito, sir? Alam mo ba, Ador? Napansin kong hindi pangkaraniwang tao si Ina Jabla. Napansin niyo rin pala, sir. Totoo. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang makasama dito. Paano kung may ginagawa pala siyang kakaiba? Ano ang ibig mong sabihin? Baka bruha pala, sir. Tumigil ka nga, Ador. Sir, nakakapagod na rin kasi talagang Gusto mo bang sumunod dyan sa buhaya? Ha? Ano? Si sir naman. Wala ka ng maraming reklamo. Kung ano ang gusto ko, yun ang sundin mo. Hindi mo kasi alam ang plano ko sa lahat ng alaga dito sa farm. Ano po ba talaga ang plano niyo, sir? Yung buhaya at ang sawa ang pinakamahalaga dito, Ador. Pero kahit ganon, bantayan nyo rin yung iba pang alaga natin. Tulad ng mga unggoy, ahas, musang, at lahat ng pinasok natin dito. Paramihin natin sila. Sir? Dahil pag dumami sila, sila rin ang magiging pagkain ng buhaya at ang sawa. Ano? Aalagaan lang pala sila para gawing pagkain ng buhaya at sawa? Oo. Ay. Dahil ang buhaya at ang sawa ang hari at reyna ng lahat ng alaga dito sa farm, Ador. Nakakaawa naman. Aalagaan lang pala sila para ipakain sa buhaya at sawa. Ay, nako. Nakikita mo ba ang mga unggoy na yan, Ador? Takot sila sa tao. Dahil nanggaling sila sa kagubatan sa Palawan. Malayo pa palang pinanggalingan ng mga alaga nyo dito. Oo. Karamihan pa nga dyan. Iba't ibang uri ng ahas. Nababahala ako, sir. Kapag naiisip ko ang mga dinala nyo rito, paano kung makalabas ang ilan? Bakit mo iisiping makakalabas sila? Kung ikaw nga, kung tatakas ka, siguradong may makikinabang sa'yo. Ligtas ang bawat kulungan ng mga alaga. Pero kung matutulog ka at hindi mo sila mababantayan, ikaw ang magiging pagkain nila. Nye. Hindi mo ba gustong umalis si matandang Jabla? Ibig sabihin, gusto mong mag-isa dito sa farm. Ganon ba? Sir, kahit umalis siya, nandyan naman ang sawa at buhaya na palaging nakabantay. Sir Artemis, ano po ba ang ihahanda kong merienda? Ha? Artemis, sabi mo? Kilala mo ang tunay kong pangalan na Artemis? Oo, sir. Narinig ko kay Ma'am Ivana. Pero ang sabi niya, parang napapanaginipan niya raw ang pangalang Artemis. Hindi pa naginip yun, Dahlia. Artemis talaga ang totoong pangalan. Naging Artemio lang nung nandito na ako sa mundo ng tao.
Ah, Sir, may iba pa ba kayong mundo? ang ibig kong sabihin, dati, hindi ako si Artemio. Siya nga pala. Parang may hinihintay ka. Ano bang hinihintay mo kanina sa gate? Kasi, inutusan ako ni Ma'am Ivana na tingnan kung darating si Ammar para buksan ang gate. Mhm. Pero hindi naman dumating yung bata. Miss na miss naman ni Ivana si Ammar, ano? Oo nga, sir. Para nga siyang anak ni Ma'am Ivana kapag nandito. Ang problema, hindi gusto ni Riani ang sobrang lapit nila Ma'am Ivana at Ammar. Ano? Hindi kasi kompleto ang araw ni Ma'am Ivana kapag hindi niya nakikita si Ammar. Sobrang aliw niya sa bata. Napakasimple lang yan. Simple lang? Oo. Simple lang para sa isang babae na minsan ay naging ina. Ha? Tawagan ko na lang si Riani. Sasabihin ko na hindi dapat masaktan ang kalooban niya. Kung malapit man si Ivana kay Ammar. Sabihin ko rin na mas mabuti kung magiging parang ina si Ivana para kay Ammar. Ay, maganda yan, sir. Mas mabuti kung pag-uusapan natin yan kay Riani. Ay, ano po ba ang gusto niyong ihanda ko? Huwag mo akong problemahin, Dalia. Ako nang bahala. Ha? Opo, sir. Sige. Itutuloy ko na lang ang ginagawa ko. Inisip pa rin ni Ivana ang mga alaala ng kanyang panaginip. Dahil sa gamot, hindi niya malimutan ang katotohanan tungkol sa kanya at kay Ammar. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang garugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!